Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Magtanggol po, isang geriatric doctor na may 35 taong karanasan at ngayon ating tatalakayin ang paksang ang mga tago na panganib sa pagkain ng gulay at ang koneksyon nito sa stroke sa mga nakatatanda. Naranasan niyo na po bang gumising sa umaga na may kakaibang bigat sa katawan? Medyo nahihilo, namamanhid ang mga kamay at paa, hindi regular ang tibok ng puso, tuyo ang bibig at mas mataas ang blood pressure kaysa karaniwan. Marami ang nag-aakala na ito'y dahil lang sa hindi magandang tulog, sa panahon o sa pagtanda. Ngunit bilang isang doktor na maraming taon nang sinusubaybayan ang kalusugan ng mga nakatatandang Pilipino, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang napakaseryosong bagay. May mga kaso kung saan ang panganib ng stroke ay biglang tumataas sa loob lamang ng isang gabi na nagmumula sa isang pamilyar na gulay na araw-araw kinakain ng maraming pamilya. Marahil ay magugulat kayo sa inyong maririnig. Ang mga gulay ay itinuturing na malusog at mas mainam kung mas marami ang kinakain, lalo na para sa mga nakatatanda. Ngunit ipinapakita ng modernong medisina na hindi lahat ng gulay ay ganap na ligtas, lalo na kung mali ang paraan ng pagkain, mali ang oras, o kung ang katawan ay mayroon ng mga risk factor tulad ng high blood pressure, mataas na kolesterol, diabetes, at sakit sa puso. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa International Medical Journal na stroke, ang mga taong may diet na mataas sa hindi angkop na nitrates at oxalates, lalo na sa gabi, ay may mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng problema sa presyon ng dugo at pamumuo ng dugo sa loob ng 6 hanggang 12 oras pagkatapos kumain. Isang pag-aaral sa Japan at South Korea sa mga grupong may edad 60, pataas ang nagpakita na ang panganib ng stroke sa umaga ay mas tumataas sa mga taong may ugaling kumain ng ilang partikular na uri ng gulay sa hapunan, lalo na kung ito ay sinasabayan ng maaalat na pagkain o kakulangan sa pag-inom ng tubig. Ang nakakabahala ay ang mga pinakamapanganib na stroke ay hindi nangyayari habang kumakain, kundi sa madaling araw o sa umaga pagkatapos magising, habang nagsisipilyo, gumagamit ng banyo o pababa pa lang ng kama. Maraming pamilya ang napapasabi, "Kagabi lang ay masaya pa kaming kumakain at nag-uusap, bakit naman nagkaganoon pagsapit ng umaga?" Ang tanong na ito ay hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig sa emergency room. Sa video na ito, hindi ko layuning takutin kayo at hindi rin ako magmamadaling magbigay ng solusyon. Ngunit nais kong manatili kayo at makinig ng mabuti dahil ang gulay na ito ay maaaring nasa hapagkainan ng inyong pamilya araw-araw at kung hindi ito lubusang mauunawaan, ang kapalit nito ay maaaring ang inyong kalusugan o maging ang inyong buhay. Mahal ko mga kababayan, sa edad na ito, naiintindihan ko na ang pinakahahangad ninyo ay hindi ang mabuhay ng napakatagal, kundi ang mabuhay ng payapa nang hindi bigla ang nagkakasakit at hindi maging pabigat sa mga anak at apo. Maraming lolo at lola ang nagsabi sa akin, "Dok, ang pinakakinatatakutan ko lang ay yung malakas ka pa tapos isang araw ay hihiga ka na lang, tabingi ang bibig at paralisado ang kalahati ng katawan at hindi alam ng mga anak ko kung anong gagawin." Masakit pakinggan ang mga salitang iyon. Ang buhay ng mga nakatatandang Pilipino ay pamilyar sa akin. Maagang gumigising para maghanda ng almusal para sa pamilya, kumakain ng simple, namamalengke sa hapon, nagluluto ng hapunan, at pagkatapos kumain ay manonood ng TV bago matulog. Ang gulay ay halos laging kasama sa bawat pagkain. Marami pa nga ang buong pagmamalaking nagsasabi sa akin, napakalusog ng kinakain ko, puro gulay at isda, walang taba at karne. Kaya naman kapag pinag-uusapan ang panganib mula sa gulay, naiintindihan kong mahirap itong tanggapin at maaari pa kayong makaramdam ng pagkalito at pag-aalala. Naiintindihan ko rin ang karaniwang kaisipan ng marami na sumunod sa mga sabi-sabi. Sabi ng kapitbahay, maganda ang gulay na ito. Sabi ng kakilala, mabuti ang gulay na iyon para sa dugo. Sa internet naman, iba't iba ang payo araw-araw. Sa huli, hindi na alam ng mga nakatatanda kung ano ang tama at mali at pinipili na lamang ang nakasanayan sa loob ng maraming dekada. Bilang inyong geriatric doctor, hindi ako narito para humusga o manisi. Narito ako para protektahan kayo mula sa mga panganib na hindi ninyo namamalayan. Marami sa aking mga pasyente bago ma-stroke ay inakalang sila'y malusog, nakakapaglakad pa, kumakain ng gulay,
at maagang natutulog. Hindi sila pabaya sa kalusugan, ngunit kulang sila sa isang mahalagang piraso ng impormasyon. Sinasabi ko ito upang mapanatag kayo na kung pinapanood ninyo ito, nangangahulugang isang hakbang na kayo sa unahan ng marami. Ang pagiging proaktibo sa pag-alam tungkol sa kalusugan sa edad na ito ay napakahalaga. At kung ang mga ibinabahagi ko ay makakatulong sa inyo, sana ay mag-subscribe kayo sa channel para linggo-linggo tayong magkaroon ng pagkakataong mag-usap tungkol sa mga praktikal na bagay na makakatulong sa inyong mamuhay ng mas malusog at mas payapa. Ngayon, tatalakayin ko ang mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang Pilipino sa pagkain ng gulay, lalo na sa gabi. At kung bakit ang mga pagkakamaling ito ay maaaring lihim na nagpapataas ng panganib ng stroke nang hindi ninyo namamalayan. Mahal kong mga kababayan, sa mahigit 35 taon ko bilang doktor, napagtanto ko na ang stroke ay bihirang magmula sa iisang dahilan lamang. Ito ay karaniwang resulta ng maraming maliliit na pagkakamali na naipon sa paglipas ng panahon. Nakalulungkot na ang mga pagkakamaling ito ay napakakaraniwan at halos lahat ng pamilya ay nagagawa ito. Isa-isahin nating talakayin ang mga ito. Unang pagkakamali, ang pagkain ng tirang gulay na ininit leftover, lalo na ang mga madahong berde na may kaisipang gulay lang yan. Ayos lang. Ang senaryo ay pamilyar. Nagluto ng sinabawang gulay o ginisang gulay para sa tanghalian o hapunan at may natira. Dahil sa panghihinayang itatago ito sa ref. Kinabukasan, iinitin ito para hindi masayang. Marami ang naniniwala na ligtas ang gulay sa ref dahil hindi mabubuhay ang bakterya sa lamig. Ang problema ay ang ilang madahong gulay tulad ng kangkong, mustasa, spinach at pechay ay may mataas na natural na nitrate. Kapag ang mga nalutong gulay na ito ay naiwan, lalo na magdamag, ang nitrate ay maaaring maging nitrite. Kapag pumasok sa katawan ng nakatatanda, ang nitrite ay maaaring bumuo ng mga sangkap na nakakasama sa mga daluyan ng dugo. Sa edad 60 pataas, mas mahina na ang kakayahan ng atay na mag-detoxify at mas mabagal ang pagsala ng bato, kaya mas matagal manatili ang mga nakasasamang sangkap na ito sa dugo na nagpapataas ng panganib sa pamumuo ng dugo at bigla ang pagtaas ng presyon na maaaring mag-trigger ng stroke. Ang ugat ng pagkakamaling ito ay ang ugaling magtipid at ang paniniwalang laging mabuti ang gulay. Ikalawang pagkakamali, ang pagkain ng gulay na lanta, may pasa o sira na, pero pilit na tinatanggal ang pangit na bahagi at kinakain ang natitira. Karaniwan itong nangyayari kapag ang gulay na nabili sa palengke ay hindi na sariwa o naiwan sa ref ng ilang araw. Marami ang nag-iisip na basta't hugasan lang ng maigi at alisin ang sira, ligtas na itong kainin. Sa katotohanan, kapag ang gulay ay nagsimula ng malanta at mabulok, ang bakterya at amag ay kumalat na sa loob ng istruktura nito, hindi lang sa nakikitang bahagi. Ang ilang laso na nabubuo sa prosesong ito ay hindi ganap na nawawala kahit lutuin, lalo na kung mabilisan lang o ininit lang muli. Kapag pumasok ang mga ito sa katawan, maaari silang magdulot ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng paninigas at mas madaling pamumuo ng dugo. Ang pangmatagalang epekto nito ay nagiging marupok ang mga daluyan ng dugo sa utak. Isang bahagyang pagtaas ng presyon, isang gabing walang tulog o stress ay sapat na para magdulot ng stroke. Ikatlong pagkakamali, ang pagkain ng maraming hilaw na gulay o bahagyang nilutong gulay sa gabi para gumaan ang tiyan at makatulog. Ito ay ang pagkain ng salad, sariwang gulay, o pagbabanli lang ng gulay sa mainit na tubig. Para sa mga mas bata, maaaring hindi ito problema. Ngunit sa mga edad 60 pataas, mas mahina na ang asido sa tiyan at nabawasan na ang digestive enzymes, kaya't ang mga hilaw o di gaanong lutong gulay ay mas matagal manatili sa bituka. Ang resulta ay fermentasyon sa bituka na nagdudulot ng kabag at hirap sa pagtulog. Kapag hindi mahimbing ang tulog, hindi bumababa ng tama ang presyon ng dugo sa gabi at mas napipilitang magtrabaho ang puso. Sa katagalan, ito ay nag-aambag sa panganib ng stroke sa gabi o madaling araw. Nakikita ninyo, hindi ang gulay ang masama, kundi ang maling paraan ng pagpili, pag-iimbak at pagkain nito. Mahal kong mga kababayan, sa puntong ito, maaaring marami sa inyo ang nag-aalala na at nagtatanong, paano na yan? Ilang taon ko nang ginagawa yan,
May mangyayari na ba sa akin? O huli na ba ang lahat? Huminto muna tayo saglit. Una, huwag po kayong matakot. Ang katawan ng tao ay may kakayahang maghilom kahit sa edad 60, 70 o onta. Ang layunin ko ay tulungan kayong makita ang problema bago pa ito magdulot ng malubhang kahihinatnan. Pangalawa, ang stroke ay hindi isang itinakdang kapalaran. Kahit may high blood pressure o diabetes kayo, ang panganib ay maaaring mabawasan kung alam ang tamang pag-aalaga. At panghuli, hindi pa huli ang lahat para magbago. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang mga ligtas at natural na solusyon batay sa mga pamamaraan na matagal nang ginagamit sa mga bansang tulad ng Japan na isinaayos para maging angkop sa mga nakatatandang Pilipino. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga pangunahing solusyon na ligtas at natural para protektahan ang mga daluyan ng dugo at bawasan ang panganib ng stroke. Unang solusyon, kumain ng sariwang gulay sa loob ng araw. Magluto ng sapat at iwasang magtira para sa kinabukasan. Isang simpleng prinsipyo sa Japan ay magluto ng sapat, kainin lahat. Itinuturing nilang buhay na pagkain ang gulay. Kapag ang gulay ay sariwa at kinain sa loob ng ilang oras pagkaluto, ang mga sustansya nito ay hindi pa nagiging mapanganib. Sa mga nakatatandang Pilipino, bawasan lang ang dami ng niluluto. Kung nag-iisa, sapat na ang isang maliit na mangkok. Kung may natira, mas mabuting huwag na itong kainin kinabukasan. Mas mainam ng masayangan ng kaunting pagkain kaysa isugal ang kalusugan ng inyong utak at puso. Ikalawang solusyon, unahin ang mga gulay na lutong-luto, malambot at mainit-init kaysa hilaw o binanlian lamang. Ang mga nakatatanda sa Japan ay bihirang kumain ng hilaw na gulay sa gabi. Karaniwan nilang nilalaga o ginagawang sabaw ang gulay para madaling matunaw. Kapag madaling natunaw ang pagkain, mas magaan ang trabaho ng bituka, mas mahimbing ang tulog at mas matatag ang presyon ng dugo sa gabi. Ang isang magaan na hapunan ay isang epektibong paraan para protektahan ang inyong mga daluyan ng dugo. Ikatlong solusyon, isabay ang gulay sa mga pagkaing tumutulong protektahan ang mga daluyan ng dugo. Sa tradisyonal na pagkain ng mga Hapon, ang gulay ay madalas kasama ng isda, tukwa o miso soup. Para sa ating mga Pilipino, maaari itong i-apply sa simpleng paraan. Kapag kumakain ng gulay, samahan ito ng protina tulad ng isdang pinasingawan, steam, di gaanong maalat na paksiw, o tokwa. Nakakatulong ito na gawing matatag ang blood sugar at bawasan ang pamamaga. Ikaapat na solusyon, kumain sa tamang oras. Mas maraming gulay sa almusal o tanghalian kung kailan pinakaaktibo ang ating digestive system. Sa gabi, bawasan ang dami at unahin ang mga malalambot at mainit na pagkain. Ang pagkain ng sobrang daming gulay sa gabi ay maaaring maging sanhi ng pagkagambala sa natural na ritmo ng katawan na nakakaapekto sa presyon ng dugo at pagtulog. Ikalimang solusyon, pakinggan ang reaksyon ng inyong katawan pagkatapos kumain. Pagkatapos kumain ng gulay, kung magaan ang inyong pakiramdam at masarap ang tulog, ibig sabihin ay hiyang sa inyo. Ngunit kung nakakaramdam kayo ng kabag, hirap sa pagtulog o mabilis na tibok ng puso, ito ay senyales na kailangan ninyong baguhin ang inyong kinakain. Ang inyong katawan ang unang doktor na nagsasabi kung ano ang tama para sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito isasagawa sa pang-araw-araw na buhay. Umaga, pagkagising, uminom ng isang basong maligamgam na tubig. Pagkatapos ng 20,030 minuto, kumain ng almusal. Ang almusal ay maaring may kasamang lutong gulay tulad ng sinabawang pechay o gininisang gulay. Tanghali. Ito ang pinakamagandang oras para kumain ng mas maraming gulay. Ang isang mangkok ng lutong gulay ay sapat na. Samahan ito ng isda, manok o tokwa para sa balanseng pagkain. Gabi. Dito kailangan ang pinakamalaking pagbabago. Kumain ng maliit na porsyon ng gulay na malambot at kumain ng maaga, hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago matulog. Iwasan ang mga hilaw na gulay at lalong-lalo na ang mga ininit na tirang gulay. Dami sa buong araw, para sa mga edad 60 pataas, hindi kailangang kumain ng sobrang daming gulay. Sa karaniwan, sapat na ang 2 hanggang 3 mangkok ng lutong gulay sa isang araw. Bukod sa pagkain, mahalaga rin ang maglakad-lakad ng marahan sa loob ng 10,015 minuto pagkatapos kumain, lalo na sa gabi.
Ito ay nakakatulong sa panunaw at pinapanatiling matatag ang presyon ng dugo. Ang mahimbing na tulog bago mag-10 ng gabi ay mahalaga rin para sa pagbaba ng presyon ng dugo sa gabi na nagpapababa ng panganib ng stroke sa umaga. Sa huli, huwag masyadong mag-alala. Ang pag-aalaga sa sarili ay dapat gawin ng may kagaanan sa loob, hindi may takot. Bago tayo magtapos, hayaan ninyong ibuod ko ang mga pinakamahalagang prinsipyo. 1. Ang gulay ay hindi laging ligtas kung mali ang paraan ng pagkain. Kailangan itong sariwa, lutuin sa loob ng araw at kainin sa tamang oras. Ang tirang gulay ay isang panganib. 2. Kumain ng gulay na angkop sa inyong edad. Unahin ang mga lutong-luto, malambot at mainit. 3. Kumain sa tamang oras. Mas marami sa umaga at tanghali, mas kaunti at mas maaga sa gabi. 4. Huwag kumain ng gulay lamang. Samahan ito ng isda, tokwa, o itlog. 5. Pakinggan ang inyong katawan. Ito ang pinakamahusay na gabay. Ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi para maging perpekto, kundi para mabuhay ng may kapayapaan ng isip, may kontrol, at mas kaunting takot sa sakit. Mahal kong mga kababayan, kung umabot kayo hanggang sa puntong ito, lubos ko po itong pinahalagahan. Ipinapakita nito ang inyong seryosong pagmamalasakit sa inyong kalusugan. Sana'y nakatulong ang mga ibinahagi ko para magkaroon kayo ng tamang kaalaman at kapanatagan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, pakipindot po ang like button para malaman kung nakakarating ang kaalamang ito sa mga tamang tao. Bawat like ay isang malaking inspirasyon para sa akin. Inaanyayahan ko rin kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Maaaring ito ay isang tanong o pagbabahagi ng inyong sariling karanasan. Kung mayroon kayong mga kaibigan o kapamilya na higit sa 60 taong gulang, lalo na ang mga may high blood, pakishare po ng video na ito sa kanila. At sa huli, kung hindi pa kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-on ang notification bell. Linggo-linggo, magpapatuloy ako magbahagi ng mga kaalamang makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas malusog at mas panatag. Hangad ko po ang inyong kalusugan, kapayapaan ng isip, at naway ang bawat araw ay maging magaan at masaya kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Salamat po sa inyong pakikinig.